Alien bases mga kapatid sa moon nakita daw ng CIA. Ingo Swan story mga tol, no? Ito ay ating aalamin, bibigyan ng reaction video mula rito sa channel ni Random Pinas. Isa to sa mga pinopromote nating channel mga tol na napakahusay nito. Lalo na kung mahilig ka sa mga usaping may kinalaman sa mga extraterrestrial na ngayon ay nauuso na naman, no? Maraming nakakakita at maraming mga UFO sightings ngayon. So ito, alien bases daw nakita ng CIA. Yan ang ating aalamin mga tol. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction na katulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ingo Swan. Naglabas ng librong may titulong Penetration noong 1998. Sa librong ito, sinabi niyang isa siyang psychic na nagtatrabaho para sa CIA. Ang kanyang misyon ay i-remove yung dark side of the moon para tingnan specifically kung may alien presence doon. Parang science fiction ang kwentong ito, pero nang ilabas ng CIA ang mga dokumento tungkol sa Stargate Project noong 2006, ay nakumpirma ang papel ni Swan sa programang ito. At nang tinanong si Swan tungkol sa existence ng mga alien, sinabi niyang andito na nga sila. Ngunit hindi lang yon. Sinabi rin niya na may itinatayo ang mga ito sa far side of the moon. At ayon kay Swan, hindi maganda ang pakay nila. Bata pa lamang si Ingo Swan, napansin na ng kanyang pamilya ang kanyang psychic ability. Habang siya'y nagkakaedad, ginusto niyang i-explore ang kakayahan niyang ito, kaya't nagsimula siya mag-volunteer sa mga experiments na may kinalaman sa ESP. Sa unay sinubukan ng mga researchers si Swan, tinignan kung kaya niya maimpluwensyahan ng halaman gamit ang kanyang utak. Sinubukan kung kaya niyang baguhin ang temperatura ng isang environment. Tagumpay naman si Swan sa ilan sa mga eksperimentong ito, kaya't parami ang mga scientists na naging interesado sa kanya. Pero mo, kinuha siya ng CIA, no? Imagine mo bakit kikuha ng CIA ng isang ordinaryong tao na parang bogus lang. Siguro meron talaga siyang abilidad mga tol. Ulitin natin mga tol, ito ay batay lamang sa reaction sa video pinapanood natin. Ilang taon ang lumipas nang malaman ni Swan kung saan siya magaling pagdating sa psychic ability. Early 1970s, naging parte si Swan ng isang pag-aaral para sa American Society of Psychical Research. Sa pag-aaral na ito, sinusubukan ni Swan na i-project ang kanyang consciousness sa isang saradong box na naglalaman ng ilang symbols na susubukan niyang basahin. Sa isang experiment, tinanong siya kung ano ang nasa loob ng isang silyadong kahon. Sinabi ni Swan na wala siyang nakikita kundi kadiliman. Na-disappoint ang mga researchers sa sinabi ni Swan, ngunit sinabi ni Swan na madilim ang loob ng box dahil nasunog ang bumbilyang nasa loob nito. Nagtaka ang mga researchers sa sinabi ni Swan, ngunit ang binuksan ng kahon, nakita nilang sunog na nga ang bumbilya. At dyan nagsimulang sumikat si Ingo Swan. Ibang klase ang power. Nakuha ang atensyon ng Stanford Research Institute ang tagumpay ni Swan sa mga eksperimentong ito. Ang SRI, nagre-remove na sila sa mga lugar sa mundo. Nabanggit na natin sila sa isa nating video na may kinalaman sa Stargate Project kung saan nag-remove sila sa Mars. Nilagay ko ang link sa description. Nalaman ng SRI ang tungkol kay Swan at naisip nila kung kaya rin niya makita ang ibang lugar sa solar system. May eksperimento noong 1973 kung saan sinabihan si Swan na i-project ang kanyang consciousness sa planetang Jupiter. Hindi gusto ni Swan ang ideyang ito sa una, hindi kasi makukumpirma ang makikita niya sa Jupiter at ayaw niyang mag-remove view sa mga lugar na hindi pwedeng kumpirmahin. Marami kasing pekeng psychics at pinahahalagaan ni Swan ang kanyang reputasyon. Para sa kanya, baliwala lang kung mag-remove view sa Jupiter dahil hindi naman makukumpirma kung anong makikita niya roon. Ngunit sinabi ng mga researchers na kaya napili ang Jupiter ay dahil may probes ang NASA na papunta na sa Jupiter. Pumayag si Swan.
At marami siyang naobserbahan sa Jupiter na kalaunan ni nakumpirma ng probes ng NASA. Nakakita siya ng hydrogen mantle, malalakas sa bagyo na parang cyclones. Nabanggit niya ang mga high infrared readings, kulay ng mga ulap, ice crystals sa atmosphere. Nakumpirma ang lahat ng ito ng mga probes. Sinasabi ng mga skeptics na madali namang malaman ng mga observations na ito. Siyempre, may mga bayolenteng bagyo ang Jupiter. Nakikita kasi natin ito. Ganon din pagdating sa kulay ng mga ulap, ang infrared at atmospheric ice crystals. Bagamat hindi natin ito nakikita, ay maaari natin itong makonclude gamit ang ibang mga bagay na alam na natin tungkol sa Jupiter. Pero may iba pang nakita si Swan. Isang bagong impormasyon tungkol sa Jupiter. Sinabi niyang may ring ang Jupiter gaya ng sa Saturn. Ngunit ayon sa kanya, ay mas maliit ang ring ng Jupiter at mas malapit ito sa planeta. Sinabi niyang gawa ito sa dust at maliliit na asteroids. Hindi natin ito nakikita mula sa Earth at hindi rin natin ito naisip o nahulaan noon. Nang dumaan sa Jupiter ang Pioneer probes noong 1973 at 1974 ay wala itong nakitang ring sa Jupiter. Pero nang dumaan ang Voyager 1 sa Jupiter noong 1979, nakakita ito ng rings. Kakaibang power. I am not this body in terms of consciousness, and consciousness can go places where the body cannot. Sobrang accurate bilang isang remote viewer si Swan, kaya't napukaw niya ang interes ng mga tao, lalo na ng gobyerno. March 1975 nang makareceive si Swan ng isang tawag alas 3 ng madaling araw, sinabihan siya magpunta sa Washington at bisitahin ang Museum of Natural History. Doon ay kailangan niyang tumayo malapit sa elepante at ginawa naman niya ito sa itinakdang oras. Isang military-looking man ang lumapit sa kanya at binigyan siya ng isang card. Nakasulat dito, "Do not speak or ask questions. This is for our safety as well as yours. Please follow me." Dinala siya sa isang sasakyan kung saan pinaupo siya sa tabi ng isa pang military-looking man. Sa kanyang libro, tinawag niya ang dalawang ito bilang twins. Binigyan muli siya ng isa pang card at ang nakasulat, "Please do not speak. We need to search you for listening device." Pagkatapos siyang kapkapan ay binigyan muli siya ng isang card at ang nakasulat, "We would like your help on a project suited to your talent. Are you comfortable in a helicopter?" Nang pumayag si Swan ay tinakpan ng kanyang ulo at tumandar ang sasakyan. Kahit hindi nakikita ni Swan ay nararamdaman niyang paikot-ikot lamang ang sasakyan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa helicopter at lumipad sa isang lokasyon malapit sa Washington DC. Dinala sa isang gusali at sumakay sa elevator at pagbukas ng pinto ng elevator ay doon lang tinanggal ang takip sa kanyang ulo. Doon siya pinakilala sa isang tao, si Mr. Axelrod. Napansin ni Axelrod na kinakabahan si Swan kaya't nginitian niya ito at sinabihang huwag mag-alala dahil wala siya sa panganib at binigyan siya ng sigarilyo. Habang nagsisigarilyo ay sinabi ni Axelrod ang kanyang proposal. Gusto niyang sumali si Swan sa isang remote viewing project. Babayaran siya ng $1,000 kada araw na sa ngayon ay nagkakahalaga ng $6,000. Wow. Kailangan ng pera ni Swan pero may ilang kailangan sundin sa proyektong ito. Unay, hindi niya dapat ito sabihin kanino man. Hindi siya pwede magsalita tungkol dito sa loob ng 10 taon. Sa loob ng ilang araw ay hindi siya pwede lumabas ng facility. May komportableng kwarto, TV, gym, swimming pool, lahat ng kailangan niya. Kung tatanggapin niya ang trabaho, mananatili siya sa site under constant surveillance. Kakaiba man ang sitwasyong ito, tinanggap ni Swan ang alok ni Axelrod. Sinabihan ni Axelrod si Swan na magpahinga dahil kinabukasan, simula na ng misyon. And it has very distinct features of a satellite dish. It's got the dish itself, the crater shape. It's got a long spike that appears to come out of the middle. All sorts of stuff that looks exactly like a satellite dish on Earth does. Kinabukasan, sinabi ni Axelrod kay Swan na i-remote view niya ang moon. Nagtaka si Swan, ngunit ipinaalala ni Axelrod na bawal magtanong. Binigyan siya ng listahan ng mga coordinates at isa-isa niya itong tiningnan. Wala siyang nakita sa ilang lokasyon, pero ang ilan
May malalaking bangin, may mga crater dunes ng puting powder, mga bagay naman na inaasahang makikita sa moon. At sa wakas, nakakita siya ng isang bagay na interesante at kakaiba. Inilarawan niya ito bilang mga tracks sa surface, tracks na tila gawa ng tractors o anumang machinery. Nakakita siya ng mga patterns na tila gawa ng hangin kahit na walang atmosphere sa moon. Pumunta si Swan sa isang crater na tila puno ng maninipis na berdeng ulap. May tila nag-generate ng light, diffuse light ayon kay Swan. Imposible ang diffuse light sa buwan. Kailangan mo ng atmosphere para maikalat ang light. Kaya't kung hindi ito atmosphere, ano ito? Lumapit siya sa ilaw at nakakita siya ng tila isang paliparan. May mga hangars daw ito, mga daan, towers, mga machinery sa crater, tulay, ebidensya na maraming aktibidad sa lugar. Industrial activity. Perpekto mga butas na tila hinukay ng mga malalaking digging machines dito sa Earth. Lumipat siya sa ibang lokasyon at nakakita siya ng ilang mga structures na nag-iimit ng iba't ibang kulay. Nilapitan niya ito at nakita niyang may mga bintana, mga domes. At kahit madilim ang lugar sa loob, ay nakikita niyang may fine mist at green glow ito. Mas nilapitan pa niya ito hanggang sa malapit na siya sa bintana. Sa loob nakikita niyang may mga humanoid beings na tila kawangis natin. Kung sino man ang mga taong ito, ay tila abala sila. Patuloy itong inobserbahan ni Swan. Inilalarawan niya ang kanyang mga nakikita nang biglang paisa-isa ang mga beings ay huminto sa kanilang ginagawa. Tumingin sila sa bintana kung saan pinroject ni Swan ang kanyang sarili. Ikinabahala ito ni Swan at sinabi niyang nakikita siya ng mga beings. Sa puntong iyon, sinabi ni Axelrod na bumalik na si Swan. Sinabi ni Swan na tinuturo daw siya ng mga beings. Kailangan na niyang bumalik agad-agad. Ang sabi ni Axelrod. Nang makabalik si Swan, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Axelrod at sinabi niyang, "You already know they're psychic, don't you?" Hindi ito sinagot ni Axelrod. Sinabi lang niyang tapos na ang experiment at pinauwi na si Swan. Neil and Buzz were on the lunar surface. Neil switched to the medical channel and spoke directly with the chief medical officer, saying, "They're here, they're parked on the side of the crater, they're watching us." Natapos man na muna experiment ni Axelrod kay Swan ay hindi pa rin sila tapos sa kanya. Pagkalipas ng 6 na buwan, namimili si Swan sa isang supermarket. Habang namimili ay may nakita siyang isang magandang babae. Isa raw ito sa pinakamagandang babaeng nakita niya. Halos walang suot ang babae. Bikini top, short shorts, high heels. Talaga namang nakuha ang atensyon ni Swan ng babaeng ito. Parang may kuryente raw siyang naramdaman sa kanyang katawan. Nang nakita niya ito, tumayo daw ang kanyang mga balahibo at nakaramdam na ang babaeng ito ay isang extraterrestrial. Nakakit siya sa babaeng ito, pero sa kanyang paglingon sa kanyang likuran ay nakita niyang twins mula sa moon experiment. Kaya't nagpanik siya at umalis ng store. Kinagabihan ay nakatanggap siya ng tawag at sinabihang lumipad pa New York. Pumunta sa Grand Central Station kinabukasan at maghintay ng contact. Nang nasa Grand Central na siya, ay nakita niya ang isa sa twins na nakatayo sa tabi ng isang payphone. Lumapit si Swan at nagring ang telepono. Si Mr. Axelrod. Tinanong siya ni Axelrod tungkol sa babae sa supermarket at ikinuwento naman niya ang lahat ng nangyari. Sa unay duda si Axelrod, tinatanong niya kung kilala ba ni Swan ang babae, kung nakita ba siya ng babae o kung nasundan ba siya nito. Naguguluhan si Swan sa mga pagtatanong na ito. Sinabi niyang hindi niya ito kilala at hindi pa niya ito nakikita kailanman. Sinabi ni Axelrod na huwag makikipag-usap at layuan ng babaeng nakita ni Swan. Tinanong ni Swan kung kilala ba ni Axelrod ang babae. Sinabi ni Axelrod na ang dapat lang malaman ni Swan ay mapanganib ang babaeng iyon. Tinanong ni Axelrod kung ano ang success rate ni Swan sa kanyang remote viewing. Halos 65% ang sagot ni Swan. Sinabi ni Axelrod na pag nabot na niya ang 65%, isulat niya ito sa isang papel at iwan lang niya ito sa kanyang lamesa. Sinabi sa kanyang huwag sasabihin ang bagay na ito kahit kanino, sabay binaba ang telepono. Sa loob ng 1 taon, nabot niya ang 65% at gaya ng ibinilin sa kanya, isinulat niya ito sa isang papel, iniwan sa kanyang lamesa at umuwi. At kahit nakalak ang kanyang opisina at walang nakakaalam ng code,
Pagpasok niya kinabukasan, wala na ang note. May tila pulbos sa kanyang lamesa at sa pulbos na ito nakasulat ang dalawang salita, expect contact. Ilang araw ang lumipas habang papunta si Swan sa isang cafeteria, nagpakita si Mr. Axelrod. Kinamayan siya nito at tinanong kung pwede siyang sumama sa kanya sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Pumayag si Swan at tinanong niya kung saan sila pupunta. Ngumiti si Mr. Axelrod at sinabing, nakakita ka na ba ng UFO? Umalis sila gamit ang isang private jet. Hindi sinabi kay Swan kung saan sila pupunta. Ngunit ilang oras silang lumilipad pa north, kaya naisip niyang nasa Alaska sila. Kalagitnaan ng gabi, masyadong madilim, walang tao sa lugar. Sumakay silang dalawa kasama ang twins sa isang van. Binigyan si Swan ng thermalized jumpsuit at sinabihang tanggalin lahat ng metal sa kanyang katawan. 2 oras sila naglalakbay sa kabundukan hanggang sa huminto sila sa tapat ng isang grupo ng mga pine trees. Sinabi ni Axelrod na importanteng hindi sila magingay. 45 minutes sila naglakad. Hindi sila pwede mag-usap. Walang kahit anong ingay. Nakasuot ng night goggles ang twins dahil halos wala silang makita sa dilim. Nang makarating sila sa dulo ng isang lake, tinanong ni Swan kung ano ang kailangan niyang gawin. Bumulong si Axelrod at sinabing kailangan lang niya mag-observe at hindi gumawa ng kahit na anong ingay. Sinabi ni Axelrod na nakakadetect sila ng heat noise at motion. Nagtaka si Swan kung sino ang silang sinasabi ni Axelrod. Hindi nagtagal, nag-iba ang itsura ng hamog sa ibabaw ng lake. Neon blue noong una at di kalaunan ay naging purple. Pakapal ng pakapal ang hamog hanggang sa isang triangle-shaped aircraft ang lumitaw sa ibabaw ng lake. Nasa 90 feet ang haba nito at naglalabas ito ng pulsating hum. Biglang may mga beams of light ang lumabas sa craft patungo sa iba't ibang lokasyon sa area. May beam of light ang tumama sa lugar kung nasaan sila Swan. Sinasabi niya parang isang lighting crack ang kanya narinig ng mga oras na iyon. Hindi makagalaw si Swan. Kinailangan siyang bitbitin paalis ng lugar. Sa kanilang pag-alis, nakita ni Swan na umangat ang tubig papunta sa craft. Inilarawan niya ito bilang baliktad na waterfall. Ang lahat ay tahimik sa kanilang pagbalik sa paliparan. Sa puntong iyon, sinabi ni Swan na alam na niya kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Swan na ang nakita nila ay isang unmanned drone at sa muli, hindi ito kinumpirma o kinontra ni Mr. Axelrod. Sinabi ni Swan na mukhang resupply mission ito. Nagmimina mga extraterrestrials sa moon at kailangan nila ang ating tubig. Umiti lamang si Mr. Axelrod. Kinamayan si Swan. Pinasakay sa isang eroplano pa uwi at hindi na muli pa silang nakita ni Swan. Nakikita mo mga kapatid, no? Kung meron ka talagang special talent saka special na kakayanan, no? Kahit yung mga CIA, kukunin ka talaga, no? Pero eto ulitin ko mga tol, hindi ko to ipinipilit sa inyong paniniwala at hindi rin naman ito nagre-represent ng aking paniniwala, no mga tol? Pero sa tingin ninyo, no, yung kwentong to, no? Di ang mga pagsalita talaga naikinig ako sa kwento eh. Tuloy natin. Ilang taong hindi nagsalita si Swan tungkol dito hanggang sa pinublish niya ang full account ng kanyang istorya sa librong Penetration. Maganda ang pagkakasulat ni Swan sa librong ito, kaya't kung mahilig ka sa mga ganyang istorya, magandang basahin mo ito. Pero sa ngayon, himayin natin ang story ni Ingo Swan. Parti-partihin natin ito at tingnan kung malalaman natin kung ano talaga ang nangyari. Andyan ang Jupiter mission, Moon mission, ang babaeng alien at UFO encounter. Umpisahan natin ang babaeng alien sa supermarket. Sa tingin ni Swan ay extraterrestrial ang babae o isang android na dinisenyo para sundan siya. Ito yung parte ng istorya niya na mahirap paniwalaan para sa akin. Sa tingin ko'y nakita niya talaga ang babae. Pero tao ito, hindi alien. Under surveillance si Swan ng twins na alam na nating mga CIA operatives. Ang pinakalohikal na explanation ay isang Soviet spy ang babae. 1970s nangyari ang istoryang ito at sa mga panahong iyon masasabi natin nasa isang psychic arms race ang US at Soviet. Alam natin ito mula sa mga CIA record. Alam din natin ang US ay punong-puno ng Soviet spies. Ang sunod ay ang UFO encounter. Kaduda-duda rin ito. Alam na alam ni Axelrod kung saan at anong oras lalabas ang UFO at kung ano ang gagawin nito.
Kung gusto lang niya makumpirma ni Swan ang UFO na ito, pwede niya sabihing i-remote view ito ni Swan. Kung kaya ni Swan dalhin ang kanyang consciousness sa Jupiter, kaya niya din siguro ito gawin sa Alaska. Tama. Ayon sa kanyang libro, ang mga light beams mula sa UFO ay nakasira ng ilang pine trees, nakapatay ng ilang animals. Madali sana itong kumpirmahin pero walang kahit anong follow-up sa nangyari tungkol dito. Ngayon sa Jupiter mission, nakumpirma ng mga observations ng mga probes sa Jupiter ang karamihan sa mga nakita ni Swan at talaga namang kahanga-hanga ang pagkakadiskubre niya sa rings ng planeta. Hindi pa natin ito nakikita noon. Nakumpirma ng Voyager noong 1979 na literatuan ng New Horizons missions noong 2007. So bago pa pala ito ma-discover ng Voyager at ng iba pang mga kagamitan, si Ingus Swan muna ang nagsabi na merong ring ang Jupiter, no? Ngayon ng moon mission, dito naging kakaibang lahat. May remote viewers ng CIA sa Jupiter, Moon at Mars. Highly classified ang mga reports tungkol dito, ngunit hindi na ngayon. At similar ang mga reports na ito. Ang problema sa Moon ay hindi basta-basta papayag ang US government na kumpirmahin ang mga detalye ng mga nakita ni Swan. Tama. May mga astronaut reports ng mga signals na nanggagaling sa Moon, pero na-dismiss na ito bilang mga interference lamang. May mga litrato ng tila malalaking structures sa Moon, pero malabo ang mga ito. Madaling kontrahin ng mga skeptics at sabihin mga rock formations lamang ang mga ito. Ang mga litrato ng far side of the Moon, marami ang nasa nito, pero mapili sila sa kung ano lamang ang ilalabas sa publiko. At kung hindi sasabihin ng NASA sa atin kung anong nangyayari doon, tayo na mismo magpupuno ng mga sagot sa lahat ng misteryo. Saka yung mga picture naman na nilalabas ng NASA, kadalasan dyan, puro mga Photoshop Katulad yung The Great Marble, yung picture ng buong Earth, di ba? Inamin naman nila na Photoshop yun So kung kaya nilang gawin sa Earth yun, edi kaya rin nilang gawin yun sa buwan. Pero ulitin natin mga tol, hindi natin alam ang katotohanan dito, pero napaka-convincing din ng kwento kahit papaano, no? Lalong-lalo na kasi yung unang-una niyang sinabi na merong ring ang Jupiter, napakahusay nun, no? Bago pa man ma-discover na meron talagang ring ang Jupiter. Walang pwedeng kumontra na parte si Swan ng isang sikretong eksperimento ng gobyerno dahil totoo ito. Diba? Saka isa pa, totoo talagang naging part siya ng eksperimento yun dahil nag-leak yung file ng CIA at kasama talaga siya doon si Ingus Swan. Swan ng isang sikretong eksperimento ng gobyerno dahil totoo ito. Kung magsusearch ka sa website ng CIA, makukumpirma ito ng daan-daang dokumento. Lahat ng katrabaho ni Swan ay naniniwalang nagsasabi siya ng totoo. Inamin ni Swan na hindi successful ang lahat ng kanyang remote viewing at hindi siya basta-basta nagre-remote view kung hindi pwedeng kumpirmahin na makikita niya. Kaya't sa tingin ko'y hindi peke, sinungaling o isang hoaxer si Swan. Pero nakita niya kaya talaga ang mga bagay na sinasabi niya? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Yes. Kung hindi ka naniniwala sa remote viewing, ay madaling sabihing hindi totoo ang lahat ng ito. Istorya lamang ito ng mga taong may matinding imahinasyon. Pero kung naniniwala ka sa remote viewing, kaya ng US government, ibig sabihin ay nailabas ni Swan ang pinakaimportanteng discovery sa ating history na tayo ay hindi nag-iisa sa universe. Ang pinakamagandang istorya ay mga istoryang magpapaisip sa iyo sa kung ano talaga ang katotohanan. Yung tatanungin mo ang pinaniniwalaan mong katotohanan. At ang istorya ni Ingus Swan ay isa sa mga ito. Sa pagsisiyasat ko kay Ingus Swan ay mas marami ako naging tanong kesa sa naging sagot. Pero kung marami tayong magtatanong, isang araw, ilang daan taon, o maaaring bukas, malalaman din natin ang katotohanan. At ang katotohanan, lohikal man o hindi ka panipaniwala, yan lang ang gusto nating lahat. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas. Alright mga kapatid, no? Masasabi mong totoo, sabi nga rito mga kapatid, na totoo talagang nakatrabaho siya sa CIA kasi sa lahat ng documents talaga magpapatunay na nandoon siya, no? Nakalagay ang pangalan niya sa isang sekretong eksperimento. No? So hindi mo pwedeng sabihin na hindi, ano lang yan. Pero dito sa
pagkakaroon niya ng remote view nila. Sabi niya nga hindi siya magre-remote view kung hindi pwedeng kumpirmahin. So dapat daw talaga pwedeng kumpirmahin. Katulad na lang halimbawa nung pagre-remote view niya dito sa Jupiter na nakumpirma na meron talagang ring. 'Di ba? Meron talagang ring na sa Jupiter. Pero dito sa buwan, yung sinabi niyang may mga alien doon, may mga alien bases, mga extraterrestrial at nakita siya mismo, no? Kahit na remote view lang o psychic yung ginagamit niya, nakita pa rin siya. Grabe ka advance yung mga 'yon. 'Di ba? Pero eto ba ay kinumpirma o hindi? Pwedeng oo pero itinago lang sa mga tao. Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa baba. Napakagandang napakagandang video to mula kay Random Pinas. Kaya kung di ka pa nakakapag-subscribe sa kanya, subscribe ka na mga tol, no? So hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.